Panginoon, pagalingin niyo po kami. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 5, verses 27 to 32, and I read it for you. After this, he went out and saw a tax collector named Levi sitting at the tax booth. And he said to him, "Follow me." And he got up, left everything, and followed him. Then Levi gave a great banquet for him in this house. And there was a large crowd of tax collectors and others sitting at the table with them. The Pharisees and their scribes were complaining to his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus answered, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I have come to call not the righteous, but sinners to repentance." Panginoon, pagalingin niyo po kami. Ang sakit po ay hindi lamang sa pisikal, hindi lamang sa katawan. May sakit din na nangangailangan ng paghilom, sakit sa kaluluwa. Kumusta na ang iyong kaluluwa? Kumusta na ang iyong relasyon sa Diyos? Kumusta na ang iyong buhay? Ikaw ba ay mas napapalapit sa Diyos, nagiging mabuting tao, nagiging tapat na disipulo ni Kristo, o ikaw ay napapariwara? Ikaw ay naliligaw ng landas. Ikaw ay patuloy na nagkakasala at gumagawa ng mga masasama at hindi magandang bagay sa iyong sarili, sa iyong kapwa at sa Diyos. Kailangan niyang humilom. Kailangan niyang gumaling. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon din ng paghilom. Panahon na kung saan tayo ay lumalapit sa dakilang manggagamot. Kung ang may sakit sa katawan ay nangangailangang kumonsulta sa doktor, tayong mga makasalanan ay nangangailangang pumunta sa pinakadakilang manggagamot ng kaluluwa. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ating binasang Ebanghelyo, nag-usap-usap ang mga Pariseo at ang kanilang mga alagad. Bakit nakikikain kasama ng mga publikano at makasalanan ang inyong mayestrong si Jesus? Ano po ang tugon ni Jesus? Hindi kailangan ng mga malulusog ang doktor, ang mga may sakit, ang mga makasalanan. Yan, kailangan yan ng manggagamot. Sa ating buhay araw-araw, mabigat ang ating mga daladala, pasan-pasan. At mas mabigat ang maalala natin na may kasalanan tayong nagawa sa Diyos. Kapag tayo ay pumupunta sa simbahan, kapag tayo dumadalo sa misa, kapag tayo ay nagdarasal, minsan tayo nagtatago. O kaya naman, mas masaklap, hindi na nagpapakita sa Diyos. Hindi na nagdarasal dahil nahihiya tayo. Pero ngayon, panahon ng Kwaresma, walang dapat ikahiya sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Dala ang mga sugat ng ating puso. Dala ng mga sakit at sakit na bunga ng kasalanan na pinili natin. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mahiya. Nariyan ang dakilang manggagamot na hihilom sa ating mga sugatang buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pagalingin po ninyo kami, hindi lamang sa aming pisikal na katawan, maging ang aming kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.